Bakit kadami-dami niyong nakakumpol dun sa checkpoint? Ganyan ba talaga kadami? Mga campaign sorties, mga politiko na kumakampanya, kadami-dami ng bit-bit na mga PNP guards. Po ngayon ang naandidiyan at nagbabantay itong mga taong ito. Sinasabi po nila, baka naman pwede, ang dami ho naman yung pera, o ikay gusto mo maglingkod sa bayan, kumuha ka ng private security. Una mo ng lisensya ng barel dito sa PMP, kung exemption sa COMELEC, siya magbantay sa iyo, ikaw magbayad. Hindi yung kami pa nagbabayad, taong bayan pa nagbabayad para bantayan kayo. So kayong binabantayan. Sinong kikidnap sa inyo? Sabi nga dito ng mga kapatid natin, di ba tayo lugi doon? Tayo nagpapasweldo sa mga pulis, pero ang binabantayan, yung mga gustong umupo sa pwesto. Ma'am Tessie, ito pong nangyaring kidnapping sa isang nga pong bata na naka-enroll dito po sa isang paaralan sa Taguig. So far po ang inyong grupo, ano po ang informasyon na nakalap ninyo sa mga may gawa nito? Yung mastermind is a Chinese kasi yung negotiation, lahat in Chinese, no? Pero yung mga kumuha sa kanya ay mga Filipinos, no? Yung pagka-drive ng driver, paalis, tapos yung mga unang bumaba at sumakay sa kotse, 6 yun, panay Filipinos yun. Opo, so ang kasabwat ng mga mastermind ay mga Pilipino? Yes, Opo. mga Filipinos. Apo. Ma'am, sorry po, I really have to ask this. Yung bang mga kasabwat, may balita po kung sila ba ay nasa serbisyo? Wala kaming information tungkol doon, no? Although sabi ng mga bata, they look like policemen. Ang kala nga daw niya, kasi bigla silang tumigil sa tabi ng daan, akala niya mga pulis na huhulihin yung driver for violation or something, no? So, yun ang impression ng bata, that these are authorities. Opo. Ma'am Tessie, kasi tayo po naman din may mga kaibigan sa inyo pong komunidad. Ano po, yung iba na nakakausap ko, nag-uusap-usap sila at mayroong fear dito po sa mga pangyayaring ito, lalo pat na-post sa social media, no? Yung mismong daliri ng bata. Alam niyo ho yun? Ma'am, sa Chinese community po ngayon, ano ang effect nito? At doon sa sinasabi ng iba na meron ding mga Filipino-Chinese na biktima ng kidnapping? Last year, 2 case ng Chinese Filipinos ang nakidnap. Pero in recent years, most of the victims are Chinese victims. Most are pogo or casino gambling related. Pero nung mga last few years, marami ding mga Chinese na professionals. So they are not pogo or gambling related. Mga professional sila na nakidnap din, no? That is why it is sowing panic sa Chinoy community, no? Hindi lang sa Chinoy community, siguro pati yung mga Chinese nationals na legitimately doing business here, siyempre they're all scared. Yes, ma'am. Kasi ma'am, if you also recall, di ba, matagal na po tayo nag-uugnayan sa isyong ito. Usually po, pag merong pamilya, Filipino-Chinese na family na naharap sa ganitong pagsubok, sa inyo po kumukontak kasi nga for guidance. Ano po? Di po ba, Ma'am Tessie, yan pong inyo po talagang nagiging papel, yung pagtulong sa kanila sa napakaraming bagay. Doon po sa nangyari last year, nagbayad ba sila ng ransom? Paano po nakaligtas yung mga kidnap victims noon? Unfortunately, no, yung isang Chinese Filipino na nakidnap, no, hardware store owner lang 'yan. Parehong-pareho dito sa bata kasi ongoing negotiation almost at the very start of the negotiation, pinutol nila yung hinlalaki sa paa, no? The big toe. Pinutol agad nila. And then the victim was killed kasi hindi naman nila kaya. Hindi sila pogo related, hindi nila kaya yung malaking amount na hinihingi sa kanila. So napatay ang victim dito. Yung isa pang kaso,
na-release naman at maganda naman na naging resulta kasi nahuli yung mga perpetrators. Opo, ang perpetrators po, anong background, ma'am? Yung pangalawa na nahuli, these are Filipinos, no? Small time driver again. So siguro yun na nga, isa yan sa mga warning signs na lagi namin pinapaalala. Do not just hire any house help, no? Driver, security guard, helper sa bahay. Kailangan talaga well recommended and well vetted, no? Yung ito kasi pangalawang kaso, driver din ang involved, no? But the first one, talagang random businessman na pumapasok sa opisina sa hardware store, no? Malapit na siya sa hardware store nung dinukot siya nitong mga tao, dinala sa Laguna. Negotiation went on, pero unfortunately pinatay nila yung victim. Opo, na-recover po yung remains ng victim, ma'am? Yes, pero as of now, itong grupo na ito hindi pa nahuhuli. Pero mga Chinese din ang perpetrators dito sa kaso na ito. Kaya yun yung parang sowing panic kasi na yung puputulan ng daliri. Itong pagputol ng bigto na ito kumalat din. But Ted, siguro this is the time for me to call on these people. Bakit? Why are you victimizing the victims all over again? Hindi pa ba kaya na nakidnap sila? I-victimize pa ninyo, pinapakalat ang mga video, ang mga pictures. None of these pictures or videos came from Filipino sources. I check, no? Lahat sila galing sa mga Chinese. Sila ang nagkalat, no? Lahat ng nagkalat niyan. At first, mga Chinese nationals. Tapos sumunod, mga Chinoys nagkalat din, ano? Bakit, no? We should be more circumspect. Respect the sensibilities of these victims. Imagine a mother, no, na nawawala ang anak mo tapos makakakita ka pa ng ganung mga pictures. Kaya siguro panawagan na rin, hindi naman tayo kailangan lahat maging ganyang klaseng marites. We are playing into the hands of the kidnappers kasi panindak nila yon eh. All the videos came from them, mga kidnappers. Panindak nila kasi meron na siguro silang potential victims, no? Kaya itinatakot nila na ganito mangyayari sa inyo pag hindi kayo nagbayad agad. Ma'am, meron ho ngayong active na anti-kidnapping task force ang gobyerno, no? Yes, Opo. patuloy naman yan. It started with PACER as a task force. Ngayon kasi ang AKG hindi na siya task force. No? Isa na siya talagang organized unit sa PNP. Opo. And then, ma'am, pardon me for the question, may live kidnapping case ba ngayon involving Philchay? Wala po. Okay, good to know. Pero ito pong nangyari nga dito na kumpirmadong pogo ang ugnayan nung ama nung biktima dito at hindi po. Let me correct you. Wala pong kaugnayan ang parents or mga uncles nila whatsoever with Pogo. It was a Filipino driver who was ex-driver ng Pogo financier sa Clark. Siya po ang ugnayan. Ito po wala. Kaya nga, panawagan na hiring a driver, you should be very, very careful and vigilant. Isang buwan pa lang tong driver sa kanila. Opo. So, mas maganda nga ito inyong naiklaro, ma'am, kasi ang balita na yung pamilya ng victim, yung parents, yung father nito particularly, umano ay engaged sa Pogo. So, hindi ho pala. Kaya nga sabi ko, why do we victimize the victims all over again? They do e-commerce. None of their e-commerce customers are Pogo related. Kaya nga, sabi nga nila, victim na nga kami, bibiktimahin pa ulit kami. Paano na lang yung trust and confidence in our e-commerce if people think that we are Pogo related? So yung pong, oo nga ma'am, opo, yung, siguro po ma'am, inyo rin nabasa, no? Yung news item mismo. Yes. Opo, na mali. Mabuti nga po ito kinatama ho ninyo ngayon. Ma'am Tessie. Yes, and the same news item revealed where they are.
Sabi ko, kailangan siguro mag-seminar ulit on how to report kidnap. It's good, no? Merong mga nag-i-interview sa akin na mga media, I told them immediately, please, 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 do not report where they are. Opo, kasi nga po pati, anyway, ay mabuti nga pumayag po kayo this morning, ma'am, sa inyong lingkod, Ma'am Tessie. Ma'am, ang mastermind dito, yun ang may connection sa Pogo? Yes. Yun ang klaro. Mga dating Pogo. Opo. Chinese, pure Chinese. Chinese po, opo. Okay, yun po ang klaro. Sige, ma'am, sa sitwasyon po ngayon na ito po, pangyayaring ito, nagbibigay po ng pangamba rin sa ilan po na ating mga PhilChem na mga kaibigan, yung pong pagbibigay seguridad na sa inyong hanay, opo, kasi may panawagan po kayo para po dito nga sa resources ng PNP para po pangalagaan ang seguridad nating lahat? Yes, kasi marami kaming nalalaman na mga nagse-security. Yung iba, moonlighting, no? Pero yung iba, talagang humihingi ng security na hindi naman nila talaga kailangan. Siguro first few days ng kidnapping after na-release, dahil sa takot nila, it might give some sense of security to have security guards, no, trained security guards. Pero the policemen are already stretched too thin at this time. At yung mga criminals, they capitalize on that. Dumadami mga hold-ups, mga home invasion. Yung napatay just 2 weeks ago, no? 3 weeks ago, pinatay nila, home invasion, nabaril yung isang anak, nasaksak yung isang anak, home invasion inside a subdivision. Dumadami din yan. Kasi the criminals capitalize on the fact na alam nila the police are stretched too thin. Dahil marami silang inaasikaso ngayon. Yung mga checkpoints, why do you have 10 to 12 people, police in the checkpoints, no? Siguro kailangan, hindi ko ma-judge, pero bakit kadami-dami niyo nakakumpol dun sa checkpoint? Ganyan ba talaga kadami? Mga campaign sorties, mga politiko na mga kampanya, kadami-dami ng bit-bit na mga PNP guards. Why? If you can afford to run for election, you can afford to hire your own security. Kahit na sa campaign sorties nyo, you hire your own security, private security people. Why do you pull out people from the PNP force? Opo. Kumbaga, total naman, gusto mong maglingkod sa bayan at gagawin mo lahat para sa bayan, kumuha ka ng sarili mong babayaran na pribadong magbabantay sa iyo sa halip na yung pulis na dapat ay nagbabantay at nakakalat para hanapin itong mga kriminal, no? Tama po yan. Hindi naman ngayon lang itong panawagan na ito. Noon pa, kasi laging lumalabas, bakit tumataas ang kidnapping during elections? It's because these people, these criminals, capitalize on the fact. Alam nila, stretched too thin ang mga police force natin dahil ang dami-dami nilang kailangan bantayan. Opo. Sige po, ma'am. Salamat po na marami dito po sa reminder na ito at kami tatawag sa kinaukulan kung sakasakali po, no, para sabihin po ito napaka-importante at makabuluhan na inyo pong panawagan. Ma'am Tessie, sa ngayon po, anong effect nito sa ating Chinese community, particular po yung mga meron pong balak na magnegosyo, mag-expand ng negosyo dito sa pangyayaring ito, ma'am? It has a very dampening effect, no? Na masyadong it's creating panic all over again na parang nangyari noong 90s, no? Even me speaking like this doesn't help, no? Kasi alam naman ninyo, pag hindi ninyo ako ini-interview, wala tayong mga problema, no? Kaya masaya ako, nagpapasalamat ako pag wala akong mga interview. Sana interviewin ninyo kasi ako naging ganun o something like that. Pero usually bad news kasi even my presence in media does not help, no? Kasi nga as much as I want to just calm them down also. Kung minsan nangyayari yan, but it's just to calm them down na we should
still continue to become vigilant. Do not flaunt your wealth. Do not live extravagant lifestyle. And most importantly, be sure that you are vigilant when hiring house help. Opo, yes ma'am. And ma'am, kami po yung nagpapasalamat din na kayo'y pumayag ngayon nga sa panayam na ito para lang klaruhin itong mga balita na maitama itong mga balitang ito. Manawagan nga sa sensibilities po ng mga tao dito po sa karanasan ng biktima na nga po ng karumal-dumal na krimen. Ito pat dagdag trauma dahil nga sa pagpapakalat nitong kung ano-ano mga maling balita at mga picture na pinagdaanan po ng biktima. Yes po, Ted, pasalamat din kasi TV5 was one of the mainstream media na pinakiusapan ko. Monday pa lang Monday, nung kumakalat yan, ang dami nang gustong mag-interview sa akin. So, all the three mainstream media, ABS, GMA, and TV5, pinakiusapan ko. And they told me, we understand, ma'am. So, we will have a news blackout. Kaya pasalamat din sa kanila na naiintindihan nila sa mga sitwasyong ganito, hindi dapat talaga na nagbibigay ng information. Buti naman, nung na-rescue na, sige, pwede nang mag-interview. Opo, yes ma'am. Sige po, so Ma'am Tessie, muli po salamat na marami. We've come a long way dito po sa isyong ito at kami po'y kaisa ninyo as always po sa ating kampanya para labanan itong krimen na ito, uri ng krimen at manawagan po sa ating lahat para po sa tamang kilos, aksyon sa ating komunidad. Ma'am Tessie, salamat na marami. Please do take care. Maraming salamat din po. Thank you. Si Ma'am Tessie Angsi, ang founding chairman po ng grupong Movement for Restoration of Peace and Order. Dito po sa ating importanteng panayam na ito. Kasi girl, mali nga yung report, ano? Itama po yung report. So ngayon malinaw na. Mabaiging na nakausap natin siya. Ang mga magulang po ng bata, maging mga kamag-anak, walang kinalaman. Sa Pogo. Okay, yung sinasabi po ni Ma'am Tessie Angsi, no, sa mga nakikinig ngayon, kinikilabutan ako girl, yung sinasabi niya na dali lang, 90s period dito. Yun nga yung sinasabi niya kanina. kanina. Kasi meron din akong isang matalik actually na kaibigan. Kaya din kami nagkakilala nito si Ma'am Tessie dahil biktima rin ng kidnapping yun, no? Oo, yung isang, anyway, napakalungkot na balita nun. Kinidnap din yun, nabaril siya, naubusan ng dugo, namatay yung bata, no? Na babae na nasa legal age na anyway. So, yun po yung mga sitwasyon din na talagang antindi ng balita at takot ng Filipino-Chinese community ito nga po sa kidnapping na ito. Ito hong sinasabi ni Ma'am Tessie, no, sa lahat na mag-iingat sa pagkuha ng mga chopper. Mawalang galang lang po, ano? Itong babalang ito. Hindi naman po sa nilalahat natin. Pero yung pong ibang karanasan, yung mismong chopper ang connect noong kidnapper. O mismong yung pong security guard na kinukuha kung meron silang security guard. Parang yun nangyari dun sa bata sa Taguig. Dito po yun. Meron din pong isang controversial po at malaking kaso. Ganun din po, no? Ganun din po ang kung paano natumbok ng mga investigador yung pag-rescue doon sa kinidnap. Isang malaking kumpanya, Filipino, ang may-ari Filipino-Chinese, no? Malaking kumpanya ito. And then, kinidnap po yung anak nila. Nangyari po ito 90s. Malaking balita po ito. Nung kinidnap yung anak nila, nagkaroon na nga po ng investigasyon. Nung bandang huli, negosasyon po ito, no, sa pagbayad ng ransom. Sa bandang huli, natumbok, nahuli na yung mga may gawa ng krimen kasi dun sa driver nung bata. Siya ang source ng information, siya ang lahat ng connect ng kidnappers doon sa papaano po gagawin yung pagdukot doon sa bata. Nangyari yan kasi yung driver, bagamat nung una hindi nila pinaghihinalaan, eventually, nung matapos na po yung pagbabayad ng ransom, yung driver nila ay nawala. After a few days, nawala. Nag-leave ka agad, etc. Noon nang sinubaybayan, yun na. Kasi nga kasama siya sa partihan. Opo. Yan po isa sa mga kaso na noong pa ho natin tinutukan nung kaputukan nga nitong mga kidnap for ransom nito. Kaya meron dati yung pacer na binabanggit niya, yun yung grupo Opo, na binuo para habulin tong mga kidnapper na ito. At sabi nga po ngayon ni Ma'am Tessie,
Sa panahong ito, kasi yung iba sinasabi, ba't tumataas daw yung kaso ng kidnapping sa panahon ng halalan? Hindi particularly dahil yung mga tumatakbo, alam nyo na, no? Hindi po din kasi yun daw po mga kriminal, alam na numinipis ang manpower ng mga pulis, pulis. kababantay ng politiko. Yun, magandang punto yun. Yung sinabi niya Diba? kanina. Opo. Sabi niya sa checkpoint, bakit do dami-dami niyo dyan? Kailangan ba talaga ganyan kayo Kasi nga kadami? daw, ang dami ho ngayon ng mga kandidato. Yung iba nga po, first, hindi pa nga nananalo ngayon, pulis na nagbabantay eh. Oo. Hindi ba, yung Police Security Office, sila po ngayon ang naandidiyan at nagbabantay itong mga taong ito. Supposed to be po, yung mga gusto maglingkod sa bayan Di ba't ang iba ho dito mayayaman na Oo. Sangkaterba na po ang kwarta. Oo. So ang sinasabi po nila, baka naman pwede, ang dami ho naman yung pera o ikay gusto mo maglingkod sa bayan, kumuha ka ng private security, pakuna mo ng lisensya ng barel dito sa PNP, kung exemption sa COMELEC, siya magbantay sa'yo, ikaw magbayad. Tama. Hindi yung kami pa nagbabayad, taong bayan pa nagbabayad para bantayan kayo. So kayong binabantayan. Sinong kikidnap sa inyo? Hindi kasi may banta sa buhay. Di pumasok ka sa larangan na yan eh. Di ba? Hindi ka naman pinipilit dyan. Nagkukusa ka dyan. Di kumuha ka na magbabantay sa'yo. Huwag yung pulis na dapat ay nagbabantay sa mamamayan. Yan ang binabanggit ko naman Tessie Angsi dito. Ganda nung naging punto ni Ma'am Sige. Tessie kanina. At sinasabi nga dito ng mga kapatid natin, di ba tayo lugi doon? Tayo nagpapasweldo sa mga pulis. Pero ang binabantayan, yung mga gustong umupo sa pwesto. Hindi lang yun. Anong binanggit niya kanina? Hindi lang yun. Yung nga sinabi natin din doon sa ating episode ng Think About It, di ba? Opo, dito po sa atin, ironically, ang ibang mga pulis, ang binabantayan pa nila, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Aray ko po.